Sa pagbabarko, napakaraming mga risky na trabaho o napakadelikado na trabaho ang bawat marino. Isa na dito ang mooring operation, docking or undocking operation. Ano ba ang docking operation? Ito ay ang pandikit ng barko sa puerto. Ano ba ang delikado sa docking operation? Una, ang mooring rope. Napaka-traidor ang lubid ng barko. Kailangan nakadistansya lagi ang bawat isa sa mooring rope. Pag mahigpit na ang lubid, maaari itong pipitik or maputol. Kaya sa mooring operation, may risk assessment. Kaya dito, pag-usapan kung saan ang delikadong area or saan ang mas ligtas na pagtataguan kung sakaling magkaproblema ang mooring rope. Ang mag-conduct ng risk assessment ay ang chief officer or depende na yan sa barko na sasakyan or depende sa sitwasyon. Hindi lang basta-basta sasabak sa trabaho ang isang marino. Maraming mga training ang dadaanan ang bawat isa. Bago makakuha ng 2-5, kukuha muna ng 2-4. Ang 2-5 certificate, kabilang na dito ang steering or pagdadrive sa barko at deck maintenance, working aloft or pagtatrabaho sa matataas na lugar ng barko. Mayroon ding sinusunod na patakaran sa barko. Ang OS or ordinary seaman, hindi pa yan basta-basta magtatrabaho sa matataas na part ng barko hanggat di pa makakuha ng 2-5 certificate na aprobado ng marina. May tinatawag din na COC or Certificate of Competency na ang ibig sabihin, competence na magtatrabaho as able-bodied seaman or EB na mapagkatiwalaan na sa lahat ng trabaho sa barko. Kaya bago pa mo makakuha ng COC sa 2-5, enroll mo na sa mga accredited training center ng marina. Sa video ito ay familiarization sa mga kadalasang ginagawa sa barko. Dadaan pa rin sa practical assessment. Sa practical assessment, ituturo ng instructor ang tamang pagtali ng gondola. Ito ang kadalasang ginagamit pag nagtatrabaho sa matataas, mag-repaint or mag-grinding. Depende na yan sa job order na binibigay ng shipmate kay Buson. Sa pagtay ng rope o pagtali para mabilis na gamitin, ito ang kadalasang ginagamit: bowline, club hitch at rolling hitch. Ito ang pinakamabilis gamitin at pinakamadali lang. Sa gondola, pwede dalawa ang sasakay kaya kailangan matibay at maayos ang pagkatali ng lubid. Kaya bago magtatrabaho sa matataas, kailangan may permit to work at risk assessment. Pag-usapan naman natin ang paghahanda ng busonser or ano ba ang busonser. Ang busonser, ito ang ginagamit pag nag-iisa lang ang magtatrabaho sa matataas at ito ang madali lang ihahanda. Di katulad sa gondola na medyo may kabigatan at medyo kailangan ng tao para sa paghahanda. Sa pagtatrabaho naman sa working aloft, kailangan may watchman or mag-assist sa nagtatrabaho sa matataas for the safety. Kung saan kayo sanay. Ituturo din ang agarang pag-iingat sa pagtali ng busonser. Container lasing isa rin to sa delikadong trabaho pag nasa barko, kaya tinuturo ng instructor ang tamang paglasing ng mga container. Shackle, pan-eye, tapos stocking code, tapos ano. Tinuturo din kung ano ang parts ng mga container lasing. Kailangan ditong malaman sa bawat isang maging ibig. Napakahalaga itong malaman lahat na tinuturo ng instructor, kasama ito lahat sa practical assessment.
Crane operation, familiarization, boom up, boom down. Iba't ibang uri ng crane sa barko. Kaya dito tinuturo ang manual operate ng crane. Tinuturo din ang tamang pag-swing at tamang pag-signal, tamang communication. Siyempre, signaling, dalawa. Dito, sa left. Tapos ano? Lahat ng tinuturo ng instructor magagamit sa pagbabarko. Sa barko, hindi mauubos ang trabaho, lalo na pagsadik. Cable splice, isa rin sa napakahalagang trabaho na kailangang matutunan at pag-aaralan. Tapos yan. Ay, kayo yung maliit lang. Tapos, ipitin nyo. Yan, magkuha. Okay. 3. Ayan. Rest. Pag 3. Tapos, tutok mo siya sa ilalim. Diba, 3? Iwan mo yung isa. Sundutin mo yung isa. Pag ganyan, gali mo muna, tapos design mo. Kasi pag pinasok mo na yung isa-isa na lang yun. Oo, isa-isa na lang yan. Tapos kaliwa pa rin. Tapos pusok sa ilalim. Tapos hila. Diba? Tignan nyo isa-isa. Tapos kaliwa ulit. Tapos isa pababa. Tapos yan, diba? Ito yung pang-anim. Ipitin nyo yan dyan eh. Tapos ilalim pa rin. Pusok mo sa ilalim. 5. Tapos 6. Diba? Pag ganyan. To dash 5 kailangan not less than 18 months bago makakuha ng permit number para sa practical assessment. Ito ang requirements ni Marina na si Service. Kung naka 18 months ka na, simula ng pagkuha mo ng 2-4, pwede ka na mag-enroll ng 2-5.